May pumupunta ba talagang field officer ng home credit pero walang maipakitang ID? Matagal na kasi utang nila na nagbigay na sila ng 5K pero hindi daw nawawala yung kanilang utang. Okay, pag-usapan natin kung itong usaping ito na may pumupunta ba talagang home credit at hindi nagpapakita ng ID. Legal ba yung ganun kung yung klase ng galawan ng mga collection agent ng home credit? Pero bago natin simula talakayin ng usaping ito ay maglalambing ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account na Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At doon nakatulong sa inyo ang video ito. Malaking tulong din po ang simple yung pag-like, malaking tulong po yung simple yung pag-share para updated po kayo sa mga usaping online dating apps. Ay pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online dating apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang abusive and fair debt collection practices ng mga online dating apps. At hindi po ako nangungonsinti na huwag magbayad ng utang. At ako po'y hindi abogado, ako po'y simpleng mamamayan na kagaya ninyo, nagre-report lang din po ng mga abusive and fair debt collection practices ng mga online lending apps. Ito po kasi yung post doon sa home credit reklamo, isang Facebook group sa Facebook, okay group po siya. May pupunta ba talagang field officer ng home credit? Pero walang mapakita na ID. Matagal na yung loan namin, 2019 pa. But since nag-pandemic, hindi na nahulugan. Then 2020 may pumunta. Dalawang lalaki, nagbigay kami ng 5K sa past due. So expect namin na bawas na yun. Badly kasi wala kami resibo sa tagal na. Then nagtaka kami noon, hindi man lang nabawas. Binigay namin. So ayun, mukhang naloko kami at sinisingin na ulit kami. Pero buo pa rin yung balance na sa 8K pa rin. Same experience ba dito? Excuse me. Sabi ko sa pumunta sa barangay na lang kami mag-usap basta hindi kami magbibigay sa kanila kagaya ng nangyari dati. Sige daw, tapos umalis na. Okay, pag-usapan natin to, no? Unahin natin yung pumupunta ba talaga si Home Credit. Yes, nag-home visit po talaga yan si Home Credit nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi may mga branches po talaga sila dyan sa lahat ng ating lugar dito sa Pilipinas. Okay, kaya lahat nga ng mall, di ba? Halos lahat mayroong home credit. Everywhere in the Philippines, makikita niyo may home credit, di ba? Kaya kaya nila magpunta kahit saan ho kayo. Kaya mag-isip kayo kung uutang kayo rito o hindi. Pero yung ginawa na walang maipakita na ID, medyo red flag po sa akin yan, no? Kasi mga kadyani, kapag ang isang collector agent o collection agent, dapat lagi yan may present magre-represent ng ID, kung magkano yung utang nyo, yung statement of account, yung SWA, yung tinatawag. Tapos kung maniningil, dapat mayroon din mga demand letter na dinadala yan, just in case na hindi kayo magkaintindihan dun sa mga utang na hindi nababayaran, katulad niyan. Eto, hindi ako sure kung collection agent ba talaga ng home credit ito pumupunta kasi wala nga may pakitang ID. Gawin nyo kapag may mga ganyan pumupunta na mga home credit collection agent, bago kayo magbayad, ulitin ko, hindi kayo dapat nagbabayad sa kanila. Huwag kayo magbibigay sa mga agent, para sa akin lang, no? Pero kung sa kanila kayo magbibigay ng pera, dapat may resibo. Saka dapat nagbabayad kayo doon sa reference number ninyo. Pakita nyo ko, ba meron kayong apps dyan ng home credit, meron yung reference number, may pinirmahan kayong kontrata, di ba? May mga kontrata. Kasi bago kayo magkaroon ng cash loan dyan, may reference number na kayo doon pa lang sa gadget o sa appliances na inutang ninyo. Yun ang gamitin nyo. Hindi yung basta tayo magbibigay. Tapos ngayon, makikita nyo, hindi raw nababawas yung binayad nila doon sa agent na sinasabi. Hindi ako, pero linawin ko lang, hindi ko sisiraan sa home credit dito. Nililinaw lang po natin yung ganitong klase ng senaryo na maaring mangyari rin sa inyo kasi maaring matulad kayo dito sa ganito para malinawan na kayo. Paalaala lang po ito at awareness. Baka mamaya mapagbaka man tayo naninira tayo ng mga lending companies katulad itong home credit. Nililinaw ko lang po. Ngayon kasi yung 5K na binigay niya, hindi nga raw nabawas. Balas pa rin doon nila is still 8K. Ngayon, nilinawin ko lang din yan, no? Ngayon, kasi yung, kumbaga, sa ganun simple lang yan kaya hindi nababawas. Kasi sa interest lang ho napupunta yan. Ganun po kasimple yan. Kasi kahit magbayad ho kayo ng 5K, tapos di nyo man ho nababayaran yung full principal amount na inyong naiutang. Kunwari, may 5K nga kayong utang, tapos nagbayad kayo ng 5K, yung interest ho,
nasan ho yung bayad, ilang taon na ho yun, talagang babalik at babalik ho yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi porke nagbayad kayo, automatic mawawala yung utang ninyo o nababawasan yung mga utang ninyo. Kasi sa interest at saka sa mga penalties and charges po yan, lalo pag kayo ho ay overdue. Lilinawin ko lang po. Hindi ho talaga mawala, kaya kailangan mga ganito, makikipag-settle na lang po kayo ng maayos na kung papayag yung agent na kausap niyo sa mga ganyan, no, na mawala yung utang ninyo by the partial payment na sinasabi kahit na ano. Pero dapat active kayo sa paghuhulog monthly para yung due date nagbabayad kayo kahit paunti-unti para hindi na ho natataasan. Kung i-waive nila yung mga penalties ninyo, maaari ho kasi nangyari ho sa akin yan sa isang lending company, pinayagan naman ako ganon. Pero ito yung sinasabi naman niya na siya, pumunta na lang daw sila sa barangay, doon na lang daw sila mag-usap para doon sa clarification ng utang niya, doon daw isi-settle. Ewan ko, no? Pero ikaw kasi yung magre-reklamo kung ikaw yung residente ng barangay na yan at pinuntahan ka ng collection agent at ikaw yung nagsabi na pumunta sa tingin ko papayagan naman. Pwede naman, ikaw kasi magrereklamo. Ang problema, hindi kayo dyan pwede mag-usap ng settlement. Kasi sa pagkakaintindig ho talaga is kung ang barangay ho marunong ho talaga sa katarungan pambarangay lo at alam nila at naiintindihan nila yan, hindi ho sila pwedeng basta mag-settle dyan. Kasi korporasyon yung isa eh. Ikaw pwede kang kausapin. Pero yung isa, korporasyon at isang lending company na kilalang kilala kaya magsampan ng kaso ng small claims, yun ang pwedeng gawing isang paraan ng home credit para mag-settle kayo na maayos. Pero kung sa barangay, I doubt, kasi kung ako yung magiging kapitan ng barangay, hindi ko kayo papayagan. Ikaw, kakusapin ko, kung ikaw residente ko, pero yung isa, hindi ko papayagan na mag-settle dito. Kasi, kakayahan naman yun eh. Kung gusto niya, o kaya naman, kung ikaw na residente, ikaw yung mag-file ng small claims, pwede naman yun. Para mabawasan yung mga utang o yung mga interest o yung mga charges na pinapataw nila doon sa inyo. Pwede may, pero kayo yung gagastos. Pero in my opinion, no, yung company dapat nagmamastos doon kasi sila yung company ko kasi yung utang, no. Yun ang magiging anuhan ko ron kung pwede ba ipabarangay o pwede kayo mag-uso sa barangay. It depends na lang sa barangay yan kung alam nila yung katarungan pang barangay law. At anong masasabi ko, no, mga kadyan. Kasi yung mga ganitong klase, mga home credit, mga lending companies, mga tulad ng sa Ion, hindi ko pinaabot ng korte yan kung kaya ko naman ng bayaran, lilinawin ko lang po. At kung pumapayag naman yung mga collection agent na principal amount tapos installment pa rin at tapos sumang-ayon sila, pwede. Tapos tsaka nila tananggalin yun sa kanilang system, yung aking account, o i-delete na yung aking info doon, yung aking data. Yung masasabi ko lang po, no, kaya lagi kong paalala, no, bago kayo umutang sa mga ganyang klase ng mga lending company, sa mga online loan app, at saka sa mga ganyang home credit, lalo na maraming gumagamit niya, basahin nyo maigi yung terms and agreement ng kontrata na pinipirmahan nyo. Alamin nyo kung magkano ba magiging penalty, magkano ba talaga yung babayaran nyo lahat-lahat. Kasi kung sasangayin lang kayo ng sasangayin, pirma lang kayo ng pirma, magugulat kayo, laki na ng babayaran nyo, di ba? Kaya ako, minsan ko lang subukan, isang beses lang, sa kaibigan ko pa yung account. Tapos hindi na ako umulit kasi nga medyo malaki naman po talaga yung babayaran nyo. Halos nagdoble talaga in just 6 months. Kaya hindi na ako umulit talaga. Ayoko rin ho kasi yung may tawag ng tawag at ayoko rin ho yung may pupunta sa bahay dahil sa mga utang. Yun lang, lilinawin ko lang po. No, so sana nakatulong ang video nito muli. Maglambing ako na pakisuporta po aking mga social media account. Maraming po salamat sa uulitin.